Magandang umaga mga bata. Kumusta po kayo? Ako po ang magiging guro nyo sa edukasyon sa pagpapakatao 4. Bago tayo mag-umpisa sa ating bagong aralin, huwag niyo po kalimutang mag-type sa comment box ng iyong pangalan, paaralan, at pangalan ng iyong guro. At syempre, huwag kalilimutan ang iyong self-learning module, papel, at ballpen. At munting paalala, makinig ng mabuti upang maunawaan ng lubos ang aralin at maging magalang sa pagsagot sa comment box. Ang aralin natin ngayon ay hango sa pinakamahalagang kasanayang pagkatuto na nakapagsusuri ng katotohanan bago gumawa ng anumang hakbangin batay sa mga nakalap na impormasyon tulad ng napapanood na programang pan-telebisyon, ESP4, PKP, IC-D-24. At para sa unang pagsubok, aalamin natin kung may alam na kayo sa ating aralin. Subukin natin. Narito ang panuto. Sagutan ng check kung wastong pag-uugali ang pinakikita sa panunood at X kung mali. Una, manood ng mga palabas na nagbibigay ng dagdag kaalaman. Check or X? At ang tamang sagot ay check. Pangalawa, hindi panunood ng malalaswang panuurin. Check or X? At ang tamang sagot ay check. Pangatlo, hindi ako nanunood ng mararahas na palabas kapag wala ang aking magulang. Check or X? At ang tamang sagot ay check. Pang-apat, natutuwa ako kapag may magandang balita ang programa sa telebisyon. Check or X? At ang tamang sagot ay check. Panglima,
na ipaliliwanag ko ng maayos ang balitang aking napapakinggan o napapanood. Check or X. Ang tamang sagot ay check. Magaling! Ibig sabihin, handa na kayo sa ating bagong aralin. Pero bago natin ipagpatuloy, magbalik tanaw muna tayo sa ating nakaraang aralin. Balikan natin sa pamamagitan ng mga sumusunod na tanong. Narito ang panuto. Gumuhit ng arrow up kung ang pahayag ay tama at arrow down naman kung hindi. Handa na po ba? Una, inuunawang mabuti ni Hazel ang mensaheng hatid ng patalastas na kanyang binabasa. Arrow up, arrow down. Ang tamang sagot ay arrow up. Pangalawa, agad na pinaniniwalaan ang anumang patalastas na nabasa o narinig kapag ang nasa patalastas ay ang idolo. Arrow up, arrow down. At ang tamang sagot ay arrow down. Pangatlo, sinasanay ang sarili sa pagbabasa at pakikinig ng mga impormasyong galing sa mapagkakatiwalaang tao o lehitimong pinagkukunan. Arrow up, arrow down. Ang tamang sagot ay arrow up. Pang-apat, hinahayaang makinig o magbasa ang mga kababatang kapatid ng mga malalaswang patalastas. Arrow up, arrow down. At ang tamang sagot ay arrow down. Panglima, ibinabahagi sa mga kamag-anak at kaibigan ang mga nabasa at narinig na patalastas tungkol sa wastong pag-iingat ngayong panahon ng pandemya. Arrow up, arrow down. Ang tamang sagot ay arrow up. Mahusay! Napatunayan nyo na hindi nyo nakakalimutan ang ating nakaraang aralin. Ngayon, tingnan po natin ang nasa larawan. Ano po kaya ang nangyari sa bata? At saan po siya pupunta? Tama, ang batang nasa larawan ay nakagat ng aso. At siya po ay pupunta sa health center. At ano po kaya ang gagawin niya sa health center? Magaling! Siya ay magpapagamot dahil siya ay nakagat ng aso. At dahil po dyan, meron tayong babasahing kwento. Ang kwento ay tungkol sa isang babala na kagat ng aso. Pero bago yun, ano po ang dapat nating tandaan pag tayo ay nagbabasa o nakikinig ng kwento? Tama! Intindihing mabuti ang kwento. Handa na po ba? Ang pamagat ng ating kwento ay Anunsyo ng Pamunuan ng Barangay Lingunan na isinulat ni Ginang Maureen M. Bautista. Isang umaga, kinapanayam ng RLES ang mga nurse at doktor sa Barangay Lingunan sa pamumuno ni Kapitan Delesmo upang balaan ang mga taong naninirahan doon na mag-ingat sa kagat ng aso. Panuurin po natin sa programang pantelebisyon ng Barangay Lingunan ang anunsyo ng inyong kapitan. Magandang umaga, mga kabarangay. Pakiusap po sa lahat ng may-ari ng aso na maging responsable sa kanilang mga alagang hayop na pabakunahan ng anti-rabies at itali ang mga ito upang hindi makadisgrasya. Kung sakali po na kayo ay makagat ng aso, hugasan po ito ng mabuti, sabunang mabuti at banlawan. Pagkatapos, punasan ng malinis na bimpo o tela na pwedeng gamitin na pantuyo sa balat.
Maaari din itong lagyan ng betadine. Pinaaalahanan po ang lahat na kapag hindi ito naagapan, maaari itong ikamatay ng taong nakagat ng aso. Mag-ingat po ang lahat, lalo na po ang mga bata. Naintindihan niyo po ba ang kwento? Magaling! At dahil naintindihan niyo ang kwento, at para mas lalo nating maintindihan, suriin natin. Narito ang panuto. Basahing mabuti ang sumusunod na tanong, piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang natutuhan mo sa kwentong iyong nabasa? A. Mag-ingat sa kagat ng aso. B. Mag-ingat sa pusa. At C. Mag-ingat sa daga. At ang tamang sagot ay A. Pangalawa, nagkaroon ka na ba ng pagkakataong hindi ka naniwala sa anunsyo ng iyong barangay? Bakit? A. Opo. Dahil hindi ko naman nakita o hindi ko pa naranasan. B. Lagi po akong naniniwala. C. Hindi. Dahil wala pa po akong pakialam sa mga balita. At ang tamang sagot ay A. Pangatlong katanungan. Paano mo masasabi na ikaw ay nagiging mapanuri sa mga balitang napapanood mo sa telebisyon? A. Tinitimbang ko kung totoo o hindi ang balita. B. Kapag napanood ko sa balita, naniniwala ako na iyon ay totoo. C. Pinaalam ko sa aking magulang kung totoo ang mga balitang aking napanood bago ako maniwala. At ang tamang sagot ay C. Pang-apat na katanungan. Naranasan mo na ba na tama ang iyong pagkakaintindi sa balitang iyong napanood? A. Hindi. B. Oo. At ang tamang sagot ay B. Panglima pong katanungan. Kung ikaw ang bata sa kwento, susunod ka ba sa anunsyo na iyong napanood? A. Opo. Susunod ako sa aking tatay para di ako mapahamak. B. Hindi. Dahil hindi na ako makapaglalaro sa labas ng bahay. At C. Sasabihin ko lamang kapag matindi ang kagat ng aso sa akin. Ang tamang sagot ay A. Magaling! Napatunayan nyo lamang na talagang naintindihan nyo ang kwento kasi nasagot nyo ang mga tanong tungkol sa ating binasang kwento. At para sa pagpapatuloy ng ating aralin, ano po ba ang napapansin nyo kapag nakikinig o nagbabasa tayo ng balita? Lahat po ba ng balita ay maganda o meron din pong di maganda? Tama! At iyon ang ating aalamin. Meron pong dalawang klaseng balita. Ito ay magandang balita at mapaghamong balita. Uunahin po natin ang magandang balita. Ano po ba ang magandang balita? Ang magandang balita, ito ay ulat na naglalaman ng positibong pangyayari tungkol sa ginagawa ng tao na inaakalang pananabikan o mabatid at mapaglibangan ng mambabasa, nakikinig o nanonood. Halimbawa, pagbaba ng presyo ng mga bilihin, marami na pong nagpapabakuna kontra coronavirus at unti-unting pagbangon ng ating ekonomiya. Ano naman po ang mapaghamong balita? Ang mapaghamong balita,
Ito ay ulat na naglalaman ng pangyayaring may karahasan, droga, sexual, at hindi angkop sa batang nanonood o nakikinig. Halimbawa, Coronavirus Disease 2019, global warming, at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Tandaan po natin itong dalawang uri ng balita, magandang balita at mapaghamong balita. At para malaman natin kung nauunawaan natin ang maganda at mapaghamong balita, gawin natin ang pagyamanin. Narito ang panuto. Isulat sa papel kung ang balitang napapanood o nabasa ay magandang balita o mapaghamong balita. Una, pagkapanalo ng mga atletang Pilipino sa mga palarong internasyonal. Magandang balita o mapaghamong balita? At ang tamang sagot ay magandang balita. Pangalawa, pagsalanta ng mga malalakas na bagyo. Magandang balita po ba o mapaghamong balita? At ang tamang sagot ay mapaghamong balita. Pangatlo, unti-unting pagkaubos ng pinagkukunang likas ng yaman ng bansa. Magandang balita po ba o mapaghamong balita? At ang tamang sagot ay mapaghamong balita. Pang-apat, pagkakaroon ng sapat na vaksin laban sa COVID-19. Magandang balita po ba o mapaghamong balita? At ang tamang sagot ay magandang balita. Panglima, anomalya sa paggamit ng pondo para sa kalusugan ng mga tao. Magandang balita po ba o mapaghamong balita? At ang tamang sagot ay mapaghamong balita. Mahusay! Lubos niya akong pinahanga at talagang naunawaan niyong mabuti ang ating aralin. Lagi nating isaisip, sa panahon natin ngayon, napakarami nating mapapanood sa telebisyon, maririnig sa radyo, makikita sa social media at mababasa sa mga pahayagan ng mga patalastas. Lagi nating tatandaan na hindi lahat ng mga napapanood, naririnig, nakikita, nababasa natin ng mga patalastas ay totoo. Dapat muna nating siyasating mabuti ang tungkol dito. Ang pagkakaroon ng tamang pagpapasya ay nagpapakita lamang na tayo ay may masusing pag-iisip. Pag-isipan muna na makailang beses bago maniwala sa mga napapanood, nababasa, o nakikita sa social media upang maiwasan ang anumang kapahamakan. Palawakin ang ating pag-iisip sa pagbibigay ng desisyon. At dahil nasa isip nyo ang dapat gawin pag may napapanood o naririnig tayong balita, isagawa natin. Narito ang panuto. Lagyan ng check ang bilang na tumutugon sa mapanuring pag-iisip batay sa balita na panood sa telebisyon at X kung hindi mo ito nabigyan ng mapanuring pag-iisip. Una, na ipaliliwanag ko ng maayos at may kompletong detalye ang balita ukol sa bagyo. Check or X. At ang tamang sagot ay check. Pangalawa, napapanood ko ang anumang balita tungkol sa nangyayari sa Pilipinas. Check or X. Ang tamang sagot ay check. Pangatlo, nauunawaan ko ang tama at mali na aking napanood sa telebisyon. Check or X.
ang tamang sagot ay check. Pang-apat, naiisa-isa ko ang mga tuntunin sa panunood ng telebisyon. Check or X? At ang tamang sagot ay check. At pang-lima, naisasagawa ko ang pamantayan sa panunood ng mga programa sa telebisyon. Check or X? At ang tamang sagot ay check. Magaling mga bata! Ngayon naman, sukatin natin ang iyong kaalaman sa pagsagot ng tayahin. Narito ang panuto. Sagutan ng masayang mukha kung tama ang pahayag at malungkot na mukha kung mali. Una, iwasan ang mararahas na panuorin. Masayang mukha, malungkot na mukha. At ang tamang sagot ay masayang mukha. Pangalawa, pag-isipang mabuti kung nararapat sa isang bata ang programang napapanood. Masayang mukha o malungkot na mukha? At ang tamang sagot ay masayang mukha. Pangatlo, suriing mabuti ang mga programang ipinalalabas sa telebisyon bago paniwalaan. Masayang mukha o malungkot na mukha? At ang tamang sagot ay masayang mukha. Pang-apat, gawin ang tamang pagpapasya. Masayang mukha o malungkot na mukha? Ang tamang sagot ay masayang mukha. Pang-lima, mga nasa tamang edad lamang ang pwedeng manood at makinig ng balita. Masayang mukha o malungkot na mukha? At ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Magaling! At talaga namang pinahangan niyo ako sa husay niyo. At para sa karagdagang gawain, sagutan sa ESP Self-Learning Module ang karagdagang gawain sa pahina 8. Lagi nating tatandaan, huwag basta-basta maniwala sa balita. Alamin muna at maging mapanuri sa anumang balitang naririnig o napapanood. Maraming salamat po. Ito po si Teacher Melda, ang iyong naging guro. Paalam hanggang sa muli.